Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Yan, talaga namang good ang morning, no? Kasi, grabe talaga ang Panginoon. Saktong-sakto. Patungkol sa panalangin ang ating topic sa araw na ito. At sakto rin naman after ng panalangin ay nagkaroon ng liwanag, no? Ayan, ang ganda ng tiyempo ng Panginoon. Kaya, ganun din naman, kanina naririnig ko si Ate Alexa, sabi niya, magkakakuryente yan. Yan, diba? At nagkaroon nga. Kaya, talagang nadadala sa panalangin at pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ang mga bagay na ginagalaw natin dito sa mundong ito. Kaya, napakaganda rin naman ng topic natin na ito. At ito po ay isa na naman pong paalala para sa atin. Ito po ay patungkol sa pananalangin na may pananampalataya. Kaya sabay-sabay nating basahin ang passage natin sa araw na ito. At ito nga po ay magmumula sa James chapter 1 verses 2 to 8. Santiago kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 8. Ayan, kung may Bibles po tayo sa cellphone ay maaari po natin itong sundan. Ayan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Iukod po natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Hingi lamang po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagpuri sa iyo. Ngayong araw na ito, Panginoon, kami ay makikinig ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang aming maintindihan at lalong-lalo na po maisabuhay ang iyong mga salita patungkol po dito sa panalangin na may pananampalataya. Panginoon, kami po ay sama-sama dito, rain or shine, may kuryente o wala, Panginoon, narito kami. Nawa po, tulungan mo kami at gabayan sa lahat ng aming mga gagawin sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, muli nga, panalangin may pananampalataya. Ito ay karapat dapat din naman talaga nating alalahanin from time to time, no? Kailangan nating ipaalala sa bawat isa at lalong-lalo na sa ating mga sarili na kapag tayo ay nananalangin, dapat tayo ay nananampalataya. Yan. Panalangin may pananampalataya. At ganoon din naman, aside sa pananampalataya, ang kaakibat na salita na karugtong ng pananampalataya ay pagkakaroon ng pagpapakumbaba. Ayan, humbleness sa English and humility
reliance sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin ikaw ay nagbibigay ng iyong buhay sa Panginoon. So lahat dapat ikaw ay dependent sa Panginoon. Dahil ito ay karapat-dapat lang din naman natin na gawin. At alam naman natin ito. Alam naman na natin ito. Amen? 'Di ba? Na tayo dapat ay 100% na nananampalataya sa Panginoon at dapat 100% din naman tayo na nakadepende sa Kanya sa lahat ng ating mga ginagawa. Ngunit, meron nga po dito na paalala si James para sa atin upang mas maging malakas pa tayo, upang mas mag-grow pa tayo spiritually. Yan. Kung babasahin natin ang nasa sulat sa James chapter 6 to 8, ang sabi dito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ayan. So tayo, nais ng Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo manalangin na may pananampalataya. Pero ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing ikaw ay magdasal ng may pananampalataya? No? Alam natin, kasi maaring alam natin ito in the surface, alam natin, pag sinabi nating may pananampalataya ako, alam mo ibig sabihin nun, amen? Diba? May pananampalataya po ba tayo? Amen. Kayan. So, ibig sabihin, may understanding na tayo kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pero today, tayo ay mas magpapalalimin pa natin kung ano ito. Kung papaano tayo mananalangin na may pananampalataya. Ang unang-unang bagay na dapat nating malaman sa araw na ito ay ang pananalangin na may pananampalataya ay pagiging dependent sa Panginoon. Yan. Gaya ng sinabi sa verse 6. Sabi dito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. So ikaw ay humihingi sa Panginoon na may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagdarasal, ikaw ay nananampalataya sa Panginoon patungkol sa Kanyang kapangyarihan, patungkol sa Kanyang presensya, patungkol sa Kanyang knowledge, sa Kanyang love, sa Kanyang mercy. Ikaw ay nananampalataya sa Panginoon wholeheartedly, no? Buong puso mong kinikilala ang Panginoon. Kasi yung iba, maaring sila ay nananalangin, ngunit kilala nila ang Panginoon, ngunit hindi sila 100% sa Panginoon, no? Lalo na yung mga bagong Kristiyano, maaring sumusubok pa lamang sila na kilalanin ang Panginoon. Ngunit in that process, mas nakikilala nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit pag ikaw ay matagal ka ng Kristiyano, maaaring naranasan mo na ang kapangyarihan ng Panginoon. So, dapat ikaw ay 100% na rin naman na nananampalataya. Amen? Diba tayo? Sama-sama tayo dito. Nararanasan natin ang presensya, ang pagmamahal, ang mercy, at iba pang mga kapangyarihan ng Panginoon. Ikaw ay nananampalataya na ang Panginoon ay ang nag-iisang Panginoon na ating sinasamba, no? And sa verse 5, sinabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ayan. So kung sino man daw ang
kulang sa karunungan, tayo daw ay humingi sa Kanya. Sino ang nananalangin dito na gusto masagot agad ang panalangin? Yan. Kumbaga, parang, kasi tayo, sa panahon natin ngayon, napakadali lang i-access ng information. No? Kapag may kailangan tayong sagot, madali lang nating bisitahin ang Google. No? Napakadali lang. O kaya, sa panahon natin din na yun, meron na tayong mga AI. No? ChatGPT. Ayan. Ano pa? Marami. Kailangan mo ng research patungkol sa coconut, kung papaano ito gagamitin bilang panulat. Yan. Sulat mo doon. How to use coconut as an ink. No? Bibigyan ka ng proseso ng ChatGPT. Ganun nakabilis. No? Ngunit, dahil tayo, bilang mga tao, modernong tao sa panahon natin, napaka-bilis ng mga bagay. At ganun din naman, na i-apply natin ito sa prayer. No? Na kating-kati tayo na naisin, nasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Nag-pray ka lang kahapon, gusto mo, kinabukasan ay nasagot na agad ng Panginoon. Ngunit hindi Hindi ganon, mga kapatid. Maaring mangyari yon, ngunit ito ay naaayon sa sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa kanyang oras, no? In God's perfect time. Magkakaroon ng kuryente, no? Sa oras na ninanais ng Panginoon at saktong-saktong naman sa kanina. Ayan. At ganun din sa ating mga prayer. Kasi kailangan nating ingatan ang ating mga kaisipan. Dahil kung ang kaisipan natin, ina-apply natin yung mga makamundong bagay sa Panginoon, hindi ito ang dapat nating gawin. Kasi, again, kapag tayo ay sanay sa mga mabilis na bagay, mabilis na kasagutan sa ating mga katanungan, ninanais din natin ang Panginoon na mabilis ding tumugon sa ating mga panalangin. Ayan. Natural na ito sa ating mga tao. Kasi ang dali ng mga bagay dito sa mundo. Hanggang sa pagdating ng panahon, ang dali na rin ng ating mga buhay. No? Pababa ng pababa ang bilang ng average life dito sa mundo. Lalo na dito sa Philippines. No? From 100 to 90, ngayon 80 something na lang. Kaya dapat tayo ay patuloy na manalangin na may pananampalataya sa mga bagay na ating ninanais, no? Ninanais ng ating mga puso. At gaya din naman ng ating mga napag-usapan sa mga nakaraang linggo, ang ating nais dapat sa ating mga puso ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang desire natin dapat ay nakatuon sa Panginoon. Lalo na kapag ito ay patungkol sa wisdom. Dahil ang wisdom ng Panginoon ay napaka-iba. No? Napakalaki ng difference ng knowledge and wisdom ng Panginoon sa knowledge and wisdom ng mundo. Kaya nga maraming matalino dito sa mundong ito, ngunit sa mata ng Panginoon, sila ay hindi matalino. No? Iba ang level ng Panginoon. Lalo na pagdating sa mga bagay na kanyang ginawa. No? Maraming mga bagay ang nadiskubre ng mga scientist sa pamamagitan ng Biblia. Dahil yan ay mga knowledge na ibinigay ng Panginoon sa mga ginamit niya upang magsulat ng Biblia. Lalo na kay Moses, no? Sa panahon nila. Grabe ang ginagawa ni Moses. Doktor siya, navigator, ano pa, halos lahat, no? Tinutulungan niya ang mga Israelita upang makasurvive sa wilderness. So alam niya kung ano ang dapat kainin, alam niya kung ano yung mga nakakalason na isda, nakakalason na halaman, dahil sa ibinigay na wisdom ng Panginoon sa kanya.
At ganoon din naman tayo sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Kapag tayo ay nananalangit at humihingi ng may pananampalataya sa Panginoon ng mga ganitong wisdom sa ating buhay sa panahon natin, tayo rin naman ay kanyang bibigyan. No? So long na tayo ay may pananampalataya. No? Dapat ito ay buo at hindi pa suroy-suroy. No? Hindi pa tumba-tumba. Kumbaga up and down lamang. Kaya dapat tayo ay maging straightforward at tayo ay dapat sigurado na tayo ay nananampalataya. Ito ang pangalawang punto. Ang panalangin na may pananampalataya ay sigurado na ibibigay ng Panginoon kapag tayo ay sigurado rin naman sa Kanya. Ayan. Praying in faith is being decisive with God. Ayan. Kung titignan natin muli ang James chapter 1 verse 6, sabi nga dito, di ba? Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So sa 7, malinaw dito na sinabi, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ayan. Ang linaw niyan. Muli, basahin natin. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ayan. So, huwag tayong mag-alinlangan. Amen? No? Huwag tayong mag-alinlangan. Sinasabi dito ni James, hindi niya naman sinasabi na hindi natin dapat questionin yung mga bagay na naririnig natin, no? Huwag nating questionin yung mga bagay na, lalo na yung mga spiritual questions patungkol sa Bible, gusto mong linawin. Hindi niya sinasabing huwag mong gawin yon. Ang sinasabi, huwag kang mag-alinlangan, lalo na kapag ikaw ay nananalangin, no? Kasi kapag ikaw ay, again, sinabi sa 7, huwag kang umasang tatanggap ka kapag pabago-bago ang isip mo. No, ibig sabihin dito, kapag sinabong pabago-bago ang isip, ibig sabihin meron kang dalawang bagay o more than 2 na ninanais. No, maaaring ninanais mo na ikaw ay mag-grow spiritually bilang Kristiyano, no? Nais ba natin 'yan? Amen. Pero gusto mo rin namang maging mayaman sa mundong ito para bilhin mo lahat ng mga gusto mo. No, para maging masarap ang buhay, no, sa mundong ito. Upang enjoyin mo lahat ng mga luho sa mundong ito. Saan ka ba talaga, no? 'Yan ang dapat nating isipin. Kung ikaw ay sa mundo, sige, dun ka muna, no? Kung ikaw ay sa Panginoon, dun ka na dapat, no? 100% dapat tayo. Maging sigurado tayo sa Panginoon, maging sigurado tayo sa ating pananampalataya. Dahil yan ang ninanais ng Panginoon. Ganun din naman, sabi rin dito, huwag tayong, sa verse 6, huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So ano ba tong mga sinasabi dito na hangin? Ano ba tong sinasabi dito na alon? No, tayo daw ang alon at tayo daw ang alon kung tayo ay yung tao na pabago-bago ang isip at itinataboy daw ng mga hangin kahit saan. Itong mga hangin na ito ay maaaring maikumpara natin sa mga bulong ng mundo, no? Sa mga paghahatak ng mundong ito na dinadala ka kahit saan. Na ito nga yung mga sumusubok sa atin na kapag mayroon tayong nais sa ating puso,
na makamundong bagay, mas pinapalaki pa ito sa ating mga puso at isipan at sinasabi ng tukso, kailangan mo tong gawin, kailangan mo tong gawin, makakabuti ito sa'yo. No? Hanggang sa sundin mo ngayon dahil ito ang nais mo at tuluyan kang nawala sa daan na ninanais ng Panginoon para sa iyo. So dapat tayo ay mag-ingat. At ganun din, may kukumpara din natin ito sa mga unsound doctrine. So mga doktrina na nakakapagpaligaw sa atin bilang mga Kristiyano. No, marami. Ang best example dyan, mga kapatid, ay yung prosperity gospel, no? Prosperity doctrine na sinasabi doon ng mga pastor ng mga ganitong sekta, sinasabi nila, o sige, dahil ikaw may prayer ka, o gusto mong magkaroon ng bahay na maganda, dapat ikaw ay magbigay sa offering. Yan. Dahil gusto mo na malaking bahay, so 1 million yung bahay, no? O magbigay ka ng mga 500,000. Yan. Sasagutin yan ng Panginoon. Yan. Ganon ang mga prosperity gospel. Kung ikaw ay may sakit, papagalingin ka ng Panginoon basta ikaw ay magbigay ng pera. No? Ganon po, mga kapatid. At marami talagang naniniwala dyan. Kaya dapat tayo ay mag-ingat. No? Dapat tayo na manampalataya sa Panginoon na kung ikaw ay may sakit, manampalataya ka, manalangin ka na may 100% na loob na talagang ibinibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon, buong pagkatao mo. Spiritually, physically, lahat ay dapat ibigay mo sa Panginoon. At siya rin naman ang sasagot niyan. Amen? No? At ganoon din naman, ibinibigay yan ng Panginoon, kaloob yan ng Panginoon, no? Lalo na po sa atin. Ayan, sa awa ng Panginoon ay binigyan naman tayo ng ganitong mga bagay, no? Sa pamamagitan ng ating head pastor and si Auntie Eli, no? Sa awa ng Panginoon, ito ay patuloy din naman na mas mapapalawak pa, no? Ayan. So patuloy tayo, mga kapatid. Ang pangatlong bagay na ating pag-uusapan ay ito yung panalangin na may pananampalataya at ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon na Kanya itong sasagutin. Ayan. So ito yung pananampalataya o panalangin na may pananampalataya na ikaw ay expectant sa Panginoon. Kapag sinabi natin expectant, ito yung parang bata. Diba? Imagine natin yung bata. Nasabi mo, aalis ako saglit, bibilang kita ng pasalubong. No? Ayan. Ano yung mararamdaman ng bata? Siya ay nag-e-expect ng may saya, may excitement. O kaya pag sinabi mo, aalis tayo, pupunta tayo ng SM. No? Tuwang-tuwa ang mga bulinggit natin. No? So, ganun yung expectant na dapat meron din tayo. Na kapag tayo ay nanalangin, alam natin na sasagutin niya ng Panginoon in time. No? In His time. Na itong mga panalangin natin ay ibinibigay natin sa Panginoon at kumbaga, parang inililista niya na to. Ito ang panahon na mangyayari ito sa buhay ni Ezekiel. Yan, ganon. So, merong tamang oras para sa ating mga panalangin. At ganun din, kapag tayo ay nanghihingi ng karunungan sa Panginoon, dapat tayo ay maging gaya ni David. No? Sabi niya sa Psalms 5:3, sa second part nito, I lay my request before you and wait expectantly. No? Ibig sabihin, meron siyang faith, meron siyang trust, meron siyang pag-expect na ito ay sasagutin ng Panginoon, na sigurado din naman siya. Ganun ba tayo manalangin, mga kapatid? No? Na tayo ay, Lord, naniniwala ako
na sasagutin mo ang prayer na ito. Dahil alam mo rin naman na ito ay align sa kalooban ng Panginoon. Huwag ka namang mag-pray ng alam mong imposible, no? Or unless talagang ito ay sa tingin mong masasagot ng Panginoon. Amen? Ayan. Ayan. Kasi nga, sabi dito sa James chapter 1 verse 7, na ang sabi ng Panginoon, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, imbis na ang prayer mo ay magbukas ng bagong pinto, lalo pa itong nagsasara kapag ikaw ay nananalangin na mayroong pag-aalinlangan. So, dapat ikaw ay excited. Dapat ikaw ay sigurado sa Panginoon na siya naman ay sasagot dito sa mga panalangin na ito. Ayan. So, sabihin mo sa iyong katabi, maging excited ka. Ayan, maging excited ka. Kasi sasagutin ng Panginoon ang iyong mga prayers. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Ayan. Ayan. Kaya dapat tayo mag-ingat sa pag-aalinlangan na ito, ano? O sa English, doubt. Itong doubt na ito, ang siyang makakapag-pigil imbes na mangyari ang ating mga prayer. Ayan. So overall, mga kapatid, yun lamang po ang ating pinaka-pag-uusapan sa araw na ito, no? Kailangan lamang nating tandaan na kapag tayo ay nananalangin muli, dapat tayo ay dependent sa Panginoon. Ibig sabihin, meron kang humbleness, may humility ka na ikaw, ang current situation mo ngayon, kung ikaw ay mayroong mga problema, naniniwala ka sa Panginoon na i-resolve niya ito. Hindi dahil ikaw kaya mong i-resolve ito. Hindi dahil ikaw malakas ka at kaya mong labanan ang lahat ng problema sa mundo, bagkus ikaw ay naniniwala at nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon na ang mga bagay na ito ay lilipas rin ayon sa kanyang kalooban. No? At ganun din naman ang ating mga panalangin. Kaya tayo ay laging manalangin na may pananampalataya. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.